Talagang hindi tayo nagkamali sa pagpili sa mutya ng ating kasayahan. Oo, Dong Modesto. Yung sa kagandahan ay dahil pa niya isang birhen. Maganda rin pagpili. Di ba? Oo. At bagay na bagay naman sa kanya kung sorte. Tumilong tayo dito. Ang galing mo palang pwesto ng musika, Delphine. Ang pagkaawit mong maganda. At saka sino po bang makapapansin ng musika ko? Sa ang karikta ng umaawit ang kanilang nakikita. Baka napapagod ka, Siding. Kahit na ano Saka naman, Mercedes. Ito po kita kahit naniwala. Salamat po, si Sergio. Ang dali lang. Hoy! Ginawara ko na, Delphine! Ano ba, Chico? Sarili-sarili mo na ang kaligayahan ngayon, Hindi naman. Ang swerte mo, Delphine, at disgrasya namin. Ang lagay pansamantala lang ito. Bukas, pam-brown ulit tayo. Aba, Delphine, kami tatamaan mo, Bakit, Baltasar? Bakit ka nagsalita ng ganyan? May nagawa ba ako sa iyong... Putang na loob din, huwag kang makitungo sa kanila. Bakit? Hindi naman ako nagpulat sa kanya. Ari, Mercedes, kung hindi ho lang dahil sa inyo, Kapag! Oy, Delphine. Ano ba naman nagpistang-piste? Nag-aaway kayo. Magandang umaga, Mercedes. Magandang umaga rin po naman, Don Modesto. Ikaw na sana ang bahalang papasensya sa dalawang bulanggugong yan. Bakit ho? Dahil ba sa kayo sa doktor at mataas na pinag-aralan Ang bati na may itong tao to, kung saan din nila ang usapan? Lumas ka na nga rin at wala akong pasensya makipag-usap sa mga mangmanga katulad nyo. Mangmanga? Aray na po! Aray! Hindi ako lalaban! Alam mo, Delphine, sa pakiramdam ko kanina sa ating dalawa nakapako ang tingin ng lahat. Sa iyo lamang. Sa iyo rin, dahil makatabi tayo Ang tao nga naman napaka-usyoso. Siyempre, dahil sa magandang irog ko. Sinutuyaw mo yata ako Ba, hindi ako nagbibiro. Sandali lamang, Siding. Ang naisip ko, kanina pa sana, upang matapos ng mga chismis-chismis na yan ay... Sus, mapipigil mo ba ang mga bibig ng tao? Bakit hindi? Halimbawa, magpakasal na tayo.
Marahil naman ay hindi hadlang ang timo sa atin. Papayag na yon, ngunit baka ikaw ang nagbibiro. Hindi, Chiding. Hindi ako nagbibiro. Bakit? Ano yung iniisip mo? Eh ano pa? Siya ang ating masayang kinabukasan. Aba, ang balita doon mo kakasala raw bukas si Mercedes at si Wilpe. Biglang-bigla naman yung balita niya. Eh, nung lamang kista akala namin kung ano nangyari. Saya, kung ako lang bata-bata pa, hindi ko pa ulit sa mga binata niya. Kung sabagay, iba ng takbo ng panahon ngayon. Eh, pati pagliligawan, parang wala nang halaga. Nako, doon mo dito, hindi nyo nitatanong. Nung kapanahon ako, ay, sila kakabot sa akin. Tumuto na konti. Ano ba? Tapos na ba? Tungo na konti. Kunting-kunti na lang. Buti na nga hindi tayo makita. Ano? Tuloy tayo sa pinag-usapan natin. Ano? Tatakot ka ba? Ngayon gabi na natin nakitin. Eh, baka may baril sa bahay si Dong Modesto eh. Wala. Ito ang pinakamagana hanap buhay. At ang isa pang inaalala ko ay yung babaeng kasama niyang sa bahay. Sino? Si Matilde? Oo. Huwag mong itintit, babae lang yun. Si Teban, sumasama rin sa atin. Sabihin mo sa kanya magkita tayo mamaya. Saan? Saan daw? Dito rin. Ano yung ating gabi? Magnanakaw! Magnanakaw! Ano ba naman ah? Aba, ano bang mali ko kung ano na wala? Harangin ninyo! Magnanakaw! Magnanakaw! Harangin ninyo! May tuwa at mayroong pinagpili. Kahit gaano kasakit ang mas labadang katubig, sinadarangin ng inig ang puso niya sa pag-ibig. Nandun si Delphine. Delphine? Magandang araw sa'yo, Chiding. Saan ka nang galing? Galing ako sa Maynila. Ano ito, ha? Binili ko yan sa Maynila. Ano nga ito eh? Ito ang isusuot mo bukas sa ating kasal. Ayun na yata ang damit na isusot ni Mercedes, ah. Tingnan ko na, ha? Oo. Aba, hindi ba masama isusukat ang damit pang kasal?
Bagay ba sa akin? Mangyari pa, bibili ba ako ng hindi babagay sa minamahal ko? Mga pila kayo, ha? Alam ko ang pinagbubulungan ninyo. Huwag na kayong mainggit. At mga ilang araw ay makapagsusuot na kayo ng ganito. Ang ganda! Ang ganda mo. Dito ba? Opo. Anong ibig sabihin nito? Yan po, yung Delphine na kasama namin kagabi. Talaga ba totoo lahat ang sinasabi mo? Opo, totoo po. Senyor Hepe, hindi ko po nalalaman ang sinasabi ng taong yan. Sandali lamang. Don Modesto, sa tingin ba ninyo yung isa sa mga taong sumalakad sa inyong bahay kagabi? Masailan nga ho lamang bagay ang magbintang sa kapwa. Ngunit, sa palagay ko hindi. Hindi siyang hinahanap ninyo. Yan ba inyong deklarasyon? Nagkakamali po sila. Kaming tatlo ng Delphine na magkakasama. At siya pa may udyok nakita ng bahay. Senyor Hepe, hindi ko po magagawa ang mga binibintang ng taong yan. Huwag po kayong maniniwala sa kanila. Yan nga po. Yan pong Delphine na kasama namin sa panlaloob kagabi. Delphine Reyes, sa ngalan ng batas ay dinadasi kita sa hinalang panluloob. Tayo na. Delphine! Delphine! Salamat po, Jen. Utang na loob ng Modesto, wala na ho naman akong karamdaman eh. Saka, nagpapasalamat ho ako ng marami. Wala kang alalahanin. Lamang, ang sinasabi sa iyo muna akong pinagupo. At saka, huwag mo tinatawag ako ng doon. Abay, pinatatanda mo ako, bata pa pala ako eh. Kaya nga ho eh. Eh, hindi naman sa ikinagtatabuyan ko kayo, Don Modesto ho. Sa ibang araw na ninyo ako bisitahin. Ang bahala, Mercedes. Ako naman naandar sumunod sa lahat ng iyong kahilingan. At nakalang maglingkod sa iyo sa lahat ng oras. Wala sa aking hangarin ang sugatan na iyong damdamin. Ang nais ko lamang, ikaw ay lumigaya. Sa ibang pagkakataon ho, Don Modesto, bigyan niyo ako ng counting panahon na kapag-isip. Ano ba, Mercedes? Hindi ka naman pararawag ka na Aling Maring. Maluwat ka na raw nilang hindi nakikita. Magpasyal-pasyal ka naman at baka masabi nila tuloy na Kung tungkol po dyan, batid ko na ang sinasabi ng buong nayon. ang huling balita ay malamang na masentensya ng si Delphine dahil sa iginigit ni Baltasar na siya ang kasama sa pangloloko. Baka talagang hindi kayo makaswerte ni Delphine. Pinipilit ko na nga pong makalimutan ang nakaraan. At nakahanda na rin po ang aking kalooban sa anumang aking magiging kapalaran. Ganyan nga, Iha. At kung ako ang tatanungin mo, nais ko na rin malagay ka sa pwesto. Sa palagay ko naman ay may nakakagusto sa iyo ng tapat at mabibigyan kanya ng mabuting pangalan. Kung hindi ho ako nagkakamali alam ko na kung sino yung tinutukoy. Ako? Pati ko ba naman ikaw conforme na rin si Don Modesto? Ay!
Huwag kami at iho, gagalit ang doktor. Walang ano man yan, iyo. O, tinan mo ito si Mercedes. O, trabaho na trabaho. Magpahinga ka na. Tali, nandito dyan naman si Matilde. Matilde! Matilde! Hayaan mo na Modesto at may maraming gawain si Matilde eh. Kaya kung yan lamang kayang-kaya ko na. Hindi naman ako sanay mag-senyora eh. Matilde? Anong kailangan mo, Modesto? Tinawag mo ba ako, Modesto? Eh, hindi na bali Matilde. Walang anuman. Yung pambenda sa ulo, saan man lagay? Kaya mo siya Mercedes. Tali, alam niya kung saan nakalagay yung mga bagay-bagay rito eh. Aba, magaling-galing na pala ang batang to eh. Hayaan mo na Modesto at ako na magbebenda sa ulo niya. Bukas na ibalik yung bata ng badong. Oo. Napansin ko, wala yatang respeto sa iyo ang utusan mo si Matilde ah. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo. Hindi naman si Tantong utusan dito eh. Dalagita pa siya, dito na sinatira. Natututuloy mong gamot-gamot. Pagkat lagi ko siyang katulong. Marahil, kung hindi mo ako nakilala, siya ang naging swerte mo, no? Oh, hindi naman. Oh, kita mo na, hindi na siya makakibo. Ayoko na. Ayoko na. Kainit naman yung ulo mo. Wala nang mag-asawang amo mo eh. Nagkaganyan ka na. Tumigil ka nga, Tonyo, ha? Bakit ka ang babae mo? Ba't ako? Kasama naman palang magalit sa taon to. Talaga, at kung hindi mapagtiisan ng pagligaw sa akin, pati ikaw eh. Hindi naman. Bakit ka naman nagsalita ng ganyan? Alam mo namang matagal na akong may kusunado sa'yo eh. Ano, kumain ka na ba? Hindi ko nga eh. O yan, may natirang pakse. Kasamis ka ng tunay kang pag-ibig, makakandang rosa ang nakakawali. Ang kabanguhan niyan, walang kahitungin, ang ginagapit mo'y walang makakawali. Ang aking bigay ng langit, ang pasasalamat ay lubos at labis. Sa'yo'y inapinaw, sa'yo'y nananalig. Ang akala ko ay, Oo, Mercedes. Nagkamali ka na iyong akala. At hindi mo na napagtiisan ako'y hintayin. ngunit Delphine, Naunawaan ko na ang lahat. Pagkat nanggaling na ako sa inyong bahay. At doon ay sinabi nila ang lahat sa akin. Sandali lamang, Chupin. Nais kong matanto mo ang lahat ng nangyari. Kaya't nang mahuli ang tunay na tulisan, nakasamahan ni Baltasar, ako'y kanilang pinalaya. Pagkatapos na ng 3 bang
pagkakapiit sa Kase Provincial, hindi rin kita sinisisi. Ibig ko lang kabatid sa'yo na ikaw ang lagi kong... Delphine, hindi kaya maaaring ang lahat na nakaranay. Iuwi na lamang natin sa isang magandang pagkakaibigan. Ngayong nalalaman mo, ako'y wala ng laya. Ako'y may asawa na. Nakita ko ang senyora. Kausap sa Mang Delphine. Yan nga ba? Oo, o baka nagkakamali ka lamang. Hindi. Nakita ko si Mang Delphine. Sabihin mo nakita mo dito, nakita mo. Ikaw na magsabi. Ikaw rin lang may gustong magsumpong. Modesto, may sasabihin daw sa'yo si Antonio. Hindi po ako. Wala po. Bakit? Ano yan? Nakita rin ni Antonio na nakikipag-ulayaw si Mercedes kay Delphine. Si Mercedes. Kay Delphine. Hindi maaaring maging katotohanan yan. Mga hangat. Si Delphine ay kasalukuyang nasa kasel. Antonio, yan ay katakata mo lamang. Ikaw ay nasisinungaling. Aba, hindi po. Doon mo tayo. Katotohanan po lahat ang sinabi ko. Kanil lang po nakita ko silang dalawang nag-uusap dito sa may bakod ng hatin. Ngunit, hindi na ako makapaniwala. Matilde, ikaw ba ang sinabi mo? Sabihin mo sa akin, kung may katotohanan yung pararang. Bakit, Modesto? At kailan ka pa nawala ng tiwala sa akin? Hindi ka dapat magtaka na iyong asawin makipagkitang muling sa dati ng kasintahan. At ikaw lalaki ka. Bakit mo siguro si Delphine ang kausap na asawa ko? Sinasabi ko lamang po ang nakita ng aking dalawang batet. Bakit ko ako pang pagkagalitan niyo Antonio, huwag ka magtataas ng boses. Ano naman kung madinig na lahat ang katotohanan? Hindi maaaring gawin sa akin yung Mercedes yan. Nakataksilan ay gantin mo sa akin yung pagmamahal. Nakataksilan. Nakataksilan. Walang mabuting gawin kundi ang subukan mo siya at ikaw na makakasi sa iyong sarili. Don Modesto, kayo po ay ama na ng isang sanggol na babae. Congratulations, Don Modesto. Naku, ganda-ganda ng anak ko, no, ha? Hindi nga natin. Asok, ang ganda-ganda nga. Ang bang-bangsa! Sino mo? Aba, sino ko lang. Sino ko lang, oh. Nakiganda-ganda mo. Ay, hindi. Aba, Modesto? Tingnan mo itong anak mo, oh. Ang itim-itim ng balat sa balikat, oh. Itim ang balat. Ay mangyari, pinaglihim sa dilim. Aba. Mabuti naman yun ah. Hindi kayo maaaring iligawan ng tiyanak. Bakit, Modesto? Bakit ka ba ganyan sa aming mag-ina? Wala kang pagmamahal sa anak mo. Para ka ng mga ibang tao. Hindi ba naman madalas magkagat ang mag-asawa, Modesto? Hindi naman masyado, ngunit makikita niyo. Marahil merong malaking mangyayari sa mag-asawa niyo. Alin, kung ako si Don Modesto, hiwalayan ko yung Mercedes niyo. Bakit mo naman nasabi ha? Eh dahil nga dun sa bata eh. Makasiti at batay na siyang tunay na ama noon. Sino pa? Baka si Delphine.
ang pag-ibig ng mamatay, naglaho rin ang kaharian. Ang lahat ko ay Pwede! Bakit mo gusto? Ngayon din gumaya ka. At kumasya mo ginali sa bayan. Hindi ko na maintindihan. Ano nagawa namin mag-ina? Makakalayas na. Dali mo ang bata. Hindi ko anak yan. Modesto! Tawa ko! Bukawan! Sino magdahaya? Nagkakamali ka, Modesto. Nalalabuan ka ng isip. Kailanman na hindi ako naglibig sa'yo sa aking sinumpaan sa altar na ikaw ay ibigin. Naibigin magpakailanman. Nadidinig mo? Wala nga akong pag-ibig sa ilang araw, ngunit napag-aralan ko rin. Natutuhan ko rin ikaw ay pagkukulan ng isang pagmamahal na dalisay at tapat. Tapat pala, ha? Tapat. Oo, Modesto. Alam ng Diyos na ako hindi nagkasala sa iyo. At alang-alang sa ating anak. Ano? Anak pala, ha? Huwag, Modesto. Huwag. Huwag! Ang patay mo man ako, hindi ko daramdamin. Ngunit ang mali mong paratang, ang sumugat sa aking pusong natuto na sana umibig sa'yo. At ko itatakin mo pa ang pag-ibig na yan ay... Ay, Tigil ka na! Ano pa hinihintay niyo? Oo, Modesto. Aalis kami. Ako ang pamamahin natin punong-puno ng pagkasukan sa'yo. Ngunit kahit anong mangyari, ako'y babalik. Magbabalik ako upang ipalakot sa iyo ang sakit at lahi na isang pusong nagmamahal. Pagmamahal na iyong inapi at himala ng halaga.
Lucia, Santa Lucia, Santo. Ito nito. Ngayon ako narinig. Sila iyak ng bata. Mulo na ako guli-guli mo. Tiyanak lang yan. Ikaw ang puro maligus ang nasa sa ulo mo. Kanya hindi ka natumungo eh. Pakinggan mo. Sinasabi sa yung tiyanak eh. Tingnan mo sinasabi mo. Puro siya ang nasa bunganga mo eh. Ano ka ba? Wala ka bang tenga? Hindi mo ba naririnig? Yung ano? Tiyanak lang yan. Talagang tiyanak. Oh. Oh, kaya nagpapalapit dito eh. Ha? Ayun na tayo. Oo nga. Oh, anong sabi ko? Di bata nga? Dali kayo, lapit-lapit mo yung baka. Oh, Mariosep. Dahan-dahan. Oh, dahan-dahan. Oo nga. Naku, ang gandang bata. Naku. Naku, at babae pa yata. Oo nga. At may balat pa. O ano sinasabi ko sa'yo? Di tiyanak nga. Natapog ko ito. Ay, teka muna. Mga sabagyan ako nagsasabi mo. Akin na nga yan. Naku, kagandang bata. Tignan mo nga. Naku. Naku, tinitignan ako. Tulindoy, Ah. ang mabuti kayo ay hanapin natin ang kanyang mga magulang. Ba't di itanong mo sa kanya? Sino kanyang mga magulang? Ikaw naman ang puro biro. Kao. Anong malay mo kung talagang itinapon dito sa ilog yan? Kaswerte na natin yun, no? Mapipigil mo ba? Kaya nga, no? Naku, salamat Tulindoy at meron na rin tayong anak. Yan, tatawagin nating Mutya. Ang Mutya ng Pasig. Mutya ng pahi. Mutya ng suka. Santa Mesa, Santa Lucia. Swelo! Swelo! Maingat ka rin sa tabi ng ilog. Papalaki ang tubig. Pili mo kumpare ang inaanak mo. Napakahilig magtatampisaw sa tubig. Palibasay ipinagnihi sa sirene. Ano ka mo kumpare? Sirena? Oo! Abay, ganda sa matang tubig na yun eh. Pagkagat daw ng dilim, eh may sirena lumilitaw dyan. Na kumakanta ng napakalungkot. At ang makarinig daw ng kantang yan, ay nadidisgrasya. Ako? Madidiskrasya ng sirena? Ay, nako. Nak. Oras at minutong makita ko yan sirenang yan. Ang labas ko, sereno. Mariosep, saan kaya nagsuot itong batang ito? Bakit ba? Tulindoy? Tulindoy! Tulindoy, nakita ba si Consuelo na anak natin? Kanina ko pa hinahanap sa mga tapayan ng suka, hindi ko makita eh. Itong taong ito, kung mag-aayoso, bakit sa loob ng tapayan ng suka mo hanapin yung bata? Ano akala mo sa anak mo? Burong manggang ibinabad sa suka. Naku, ikaw na tao ka. Timbubo kayang bunganga mo, puro maasim, suka ang lumalabas. Bueno, sa talagang ako ang hari ng suka dito. At ako naman ang queen of vinegar. Umilis pa. Bakit? Nabanggit lamang ang Rene, pumirik-pirik pa. At bakit? Alangang baga naman sa akin na maging reyna? Ha, kumpadre? Ano naman? Naku, yung mukhang yan. Naku, yung mukha mong yan, Rena. Sa asim na lang ng mukha mo, makapagluluto na ng paksiw na bakoko. Pare, Ako pa, o ano? sweet pickles. Walang hiya ka? Ayun palang anak natin eh. Nakita mo? Alam niyo, kumpadre, talagang napakaswerte sa amin yung batang niya. Hindi ba?
Tama yun. Sapagkat buhat nang napunta sa amin, nagkaroon kami ng swerte talaga. Nagkaroon kami ng sariling bahay. Oo, at sariling tindahan. At anong malay mo? Dito rin sa pok na ito. Binabalak ko balang araw na magtayo ng isang malaking kastilyo ng suka. Magtulindoy! Bakit? Ano? Bakit? May nangyayari sa inyong anak na si Consuelo, ayun! Aray! Masakit ang anak ko! Sinasabi ko na nga ba eh! Aray! Aray! Naku, bakit? Masakit ang anak ko! Ano nangyayari sa anak ko, Consuelo? Bakit? Bakit? Kinakalambriya at ang anak ko! Bakit? Ano ba nangyayari naman sa anak ko? Mariosep, bakit? Mariosep, naku, alisin mo madali! Yan, yung kalikutan mo. Yan, sipit ka tuloy ng alimasan. Nakita mo na. Ang likot-likot itong batang ito. Huwag ka masyado malikot, hindi tayo matatapos niya. Ano ba naman simulat niyo mga ito? Napakalikot ng bata ito. Baka mamaya magupit ang taingan ito sa kalikutan, ha? Basilio, anak, pagtiisan mo natin sandali na lamang yan. Yan, kung siya ng kalikutan, ha? Asos, Mariosip, ang likot-likot itong anak nito. Baka sinusundan na ito kaya malikot pa sa trompo. Yan. Ay, sandali lang, maupo muna kayo. Susunod na kayo dito, sandali na. Kayo pala, Don Modesto. Kumusta kayo? Ako? Kinakamusta mo? May mukha ka pa? Don Modesto, hindi ko yung maintindihan. May dalang galit yata kay Sas. Wala kang pakiramdam. Walang siya. Don Modesto, minamong kayo. Kuminahon. Pagkatapos na akitin mo at pagsamantalahan si Mercedes, ibig mo pa magmaniknod ako sa'yo? Nagkakamali ka. Utang na loob, Don Modesto. Ngayon ko naunawaan na ako si Mercedes pala'y pinaghihinalaan ninyong... Pinaghihinalaan. At ba, hindi ba totoo? Pakinggan muna ninyo ako, Don Modesto. Kayo nalalabuan ng pag-iisip. Hindi maaaring sa ating mabuting pagkikilala at sa aking paggalang sa naging loobin ni Mercedes ay magawa ko mga paratang ninyo sa akin. Saksi ko ang Diyos na kami walang ginagawang anumang labag sa kautusan ng poong may kapal. Ang katotohanan, hindi naglao nang mapasagot ninyo ng oo si Mercedes ay nakipag-isang dibdib naman ako sa anak ni Cabezang Teo. 2 linggo pa lamang kaming nakakasal ay nadistino na ako sa kabisayaan. At doon pa nga ako napanganak ang anak kong yan. Don Modesto, nabulagan kayo. Ang inyong isipan ang lumason sa inyong paniniwala at napadala kayo sa mga kasakasanang mga matatabi. Tama! Tama! Pasensya ka! Pasensya ka ngayon! Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia. Saan ba tayo pupunta? Doon, anak, sa Santo Niño. Sa Santo Niño? Oo. Doon ba sa lugar na... F. Doon ka ipinanganak. Santa Lucia, Santa Lucia. Ha? Bakit, Tilindoy? Hindi mo ba makita? Wala rito! Oh, Diyos ko. Lalaksak na bata yan, oh. Tatan! Andito
pinalaksak na 1,000 magaling na bata ito ah. Tatawa-tawa ka pa yan ah. Itong anak na ito, oh. Bakit water lily lamang at pinagpipilitan pang abutin eh? Naku, marahil hindi eh, namamatanda itong batang ito eh. Ang ipinagtataka ko, kung bakit hindi tuluyan lumubog. Nga ano? Ilang hindi ko maubos si Sip. Kakata-kata. Ay, kata-kata-kata. Suka! Suba! Suba Suka kayo kayo yan! yan! Maasim! Alingit ka, suka! Kayo mga mo, kukuha ba kayo? Ayaw. Suba! Ay, nalaksak ng magaling naman tumalas natin. Oo, mula kaninang umaga, hindi tayo nakapagbibili kahit katitin. Siguro nakakahalata na, kasi ikaw binabantuan mo eh. Binabantuan. Ngayon ko nga nakalimutan bantuan ng tubig eh. Suka! Suka kayo riyan! Suba! Ayaw rin. Abukado! Patola! Kundal! Kundol! Kundol? Patola! Ukot, kalabasa, at saka mayroong pang Esa! labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Etsa, Sa anak! palibot ay meron linga. Etsa! Sa palibot ay meron linga. Bonjing! Naku, talaga magaling ito nating anak, ano ha? Magaling. Angge. Suka. Mangangailangan ba kayo suka? Malambot, masarap, malata. Ay, Suka! di ba kayo nangangailangan ng suka? Hindi. Ano na nga? Masungit pala yung taong yan. Suka! Matilde. 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 Nakikita mo ang batang naglalakad na yun? Marahil ay kung nabubuhay pa ang anak ni Mercedes, eh ganyan nakalaki. Ano? Di ba? Maalala ko nga pala eh, hindi ka na makapagsalita. Ikaw ay isa ng pipe. Wala kang silbi. Suka! Suka kayo yan! Suka! Suka! Hindi na kayo suka! O ba kayo yan? Sandali na, inang. Bakit? Anong pangalan mo? Basilio. Bakit? Ayoko yung tugtog mo niyan. Tumugtog ka na mas maganda.
Dali lang. Dali lang. Saan? Saan? Magaling na bata, ano? Ikaw, Basilio, sinasamantala mo ang pagtitiwala namin sa'yo, Kaya nga naman, Basilio. At itong bata namang ito. Tatang naman, inom ng basit. Pag uwi natin, mami, baka hindi ka na magpagsagwan. Kumpare, kanino bang anak itong binatang ito? Akala ko ba kung parang kilala mo na siya? Di ba kilala yan? Yan ang anak ng nasirang dalping. Pisa ni Pedro Dahon Palay. Kaya pala napakilig sa musiko itong batang ito, ano? Teka. Aparbado ka sa akin. Pagdating naman ng karawan itong batang ito, sinakailangan kumbiday naman natin si Basilio. Teka pala. Kaya ba ang kumplado nito? Si Consuelo. Tayo mga itoy. Tayo, marami tayong inumin. Tayo na. Marami tayong inumin doon. Inom na naman. Marami tayong inumin. Marami tayong inumin. Alay, kasama na kayo. Mag-inom kayo, ha? Masaya tayo yung tatang mo, no? At mahilig din sa musika. Kanina umaga ay alam ko kay Dumarting nang marinig ko ang kanyang awit. Nag-aalala ka rin pala, no? Baka hindi ako dumating sa karawan mo. Mangyari pa, nalalaman mo naman ikimahal sa akin. Si Basilio, nag-umpisa na naman. Nag-umpisa na naman. Ano pa yung mga kababayan yun? Taho lamang nga aso Umarimot na ng takbo. Naunawaan ko ang ibig mong sabihin. Malaw ng panahon na ikaw ay aking pinasamad matindi. Ako ang may kasalanan ng lahat. Napadarang ako sa apoy ng panibig ko. At ikaw na rin ang nakakalam na labis at labis ang aking pagmamahal kay Mercedes. Tatanggapin ko pong lahat ang inyong magiging kaparusahan sa aking mga nagawang kasalanan. Kaya't inihiling ko na palawigin pa ng bahagya ang aking nalalabing buhay upang sila aking matagpuan. Sila aking hahanapin. Hahanapin ko sila kahit sa sulok ng daigdig. At Diyos ko, tulutan po ninyo na makita kong muli aking mutyang asawa talaga. Antonio, kunin madali aking baston. At maglilipot tayo, hanapin ko sila kahit saan lupalo. Madali! Si Mercedes ay buhay pa. At ako inaantay niya. Hindi lang marinisanin ng mundong to nang hindi kami nakikita.
Hanapin ko sila! Hanapin ko sila! Antonio! Madali! Madali, Antonio! Madali ka! Antonio! Walang pwede ito, walang pwede. Ano yung sakit? Hindi ako makalakad. Diyos ko, hindi ako makalakad. Ano nangyari sa akin? Ayoko na, Basilio. Ayoko na. Dito na muna tayo. Nagpapagod na ako eh. Kung talaga palang maghahabulan tayo, hindi ka abot. Bakit? Ano pala kayo sa akin? Mabagal? Sa takbuhan lang naman. Oo, sa lahat ng bagay, mabilis ako. Halimbawa, sa pag-ibig. Sa bilis ko ay mapasasagot agad kita. Aba! Yan ang hindi makukuha sa kapilitan. Alalahanin mong kasabihan na ang bunga raw hinog sa pilit, kainin man ay mapait. Oh, bakit naman yung kasabihan? Naku, masusukit mo ng popo, ay bakit mo gagawin sa patayo? Aba, yung mga pinagsasabi mo yan ay bagay lamang sa mga taong walang ambisyon. Yung mga taong walang inaalala sa buhay. Wala ambisyon, ha? Makikita mo, mga ilang araw pa ay tatanghalin na akong isang grand kompositor ng musika. O bakit hindi ka pa magsulat? Ito kasi, Bata ko pa raw. try mo pa akong bigyan ng inspirasyon eh. Ano po bang inspirasyon ang hinahanap mo? Pagmasdan mo na lamang ang mga alapaap. Ang mga halaman nakikipaglaro sa hangin. At makinig ka na lamang sa mga awitan ng ibon sa parang at kaalitin ng tubig. Tayo na din ba sili sa masasigan? Bakit ba gusto mo doon sa tubig? Sa gusto ko eh. Tayo na dun sa baba. Kung hanggang dyan lamang ang ambisyon mo, ay maaari ka na umalis. Pinayalis ako ha, huwag ka Ay, magsisikip. paano pumalis ka? Bakit? Ano ang tinataka mong gawin, aking mutya? Mutya? Ako ang iyong mutya? Basilio, ikaw pala. Mahal ko. May nangyayari sa iyo na hindi ko manuwaan. Basilio, hindi ka marahil maniniwala kung sasabihin ko sa'yo na Na ano yun? Consuelo? nakitang-kita ko sa gitna ng tubig ang isang babae at inabutan ako ng isang bulaklak. Na isang magandang babae? Oo, at isang malambing na awit ang nadinig ko. Nasa wari ko eh, nanggagaling sa kailaliman ng tubig. Isang awit ang sabi mo? Oo, bakit Basilio? Wala ka bang nadinig? Wala. At kung kinapalayo sa pasigan, at hindi ko na matyaga ng ginagawa ng Consuelo, tuloy yan ang nalunod yan. Ang hindi ko maisip, ay isang water lily lamang, ay pinagpipilitan niya kunin. Eh kahit saan may bala ngayong mata, puro water lily yan. Ngunit sabi ko na nga sa inyo, na isang magandang babae ang nakita ko kanina sa ilog. Oh, baka naman dahil lamang sa pag-ibig yan. Marahil ang kailangan ni Consuelo ay salamin sa mata. Oh, sorry naman.
Isip niyo lagi ako nagbibiro. Makasagot ako sa inyo salita. Yung nga sinasabi ko sa'yo parang ito yung una eh. Na talagang merong lumilitaw na sirena sa ilog na yan. At nakaakit na talaga ang tinig. Oo nga. At marahil ang inaawit eh. By the waterfall, I'm calling you. Aha! Marahil na nagtatakbo na kayo ng sirenang yan, ano ha? Kung kaya mo nalalaman. Saan kayo nagtatakbo? Magsalita ka. Saan? Sinalaksak ng 1,000 magaling nere, oo. Kinakabayan ng matindi pa ni Bugo. Di ba naman tatanda natin ito, nagseselos ka pa. Ay, bakit? Hindi ba totoo? Hindi sinasabi sirena, ano akala mo sa akin? Andule? Ang sinasabi nila, pag may sumisipot na sirena, siyempre kumakanta. Ayun. Tignan ninyo, pati pagkantay nalalaman niya. Makikita mo, oras na mahuli ko yan sirenang yan, igigisa ko yan sa sukat bawang. Ang sinasabi mo ni Consuelo, ay nadilig niyang may kumakanta. Nakita mo na, di kumakanta nga. At ang kinakanta, by the waterfall, I'm calling you. Tatang naman, dinadaan lahat sa biro. Siya dali. Ano ba talagang kinakanta? Kanina ko pa nga iniisip. Hindi ko mapanumbalik ang himig. Tatatata. Tatatata. Ayun! Napandalipit-lipit na ang dila mo, no ha? Eh, Basilio. Oh, hindi ba't kayo magkasama ni Consuelo doon sa tabi ng ilog? Ikaw naman ay isang musiko. Ay, bakit hindi mo nawidungin yung kanta? Ba't kanina ko pa ako sinasabi sa inyo na wala akong nadilig? Sandali lang, Basilio, ha? At tila nadinig kong kinakanta, ay siya raw ang mutya. Siya raw ang mutya ng Pasig. Naalala ko na. Yun na nga ang mutya ng Pasig. Lalo kay maliit pa, palaging tinutugtog ni Tatang sa piano. Makita? Gusto mo yan para doon sa kabilang kwarto, ha? At sa bandang itaas, makikita mo yung mga papeles ng Tatang. Kunin mo lahat at dalhin mo dito, ha? Opo, kuya. At kung yan ang tinutukoy mong mga kanta, madali mong mawiduhan. Kung gusto mo, ituturo ko sa'yo. Sandali lang, Basilio, ha? Tingnan mo. At buong puso raw na iniyalay kay Kidney. Sino kayang Kidney yun? Marahil ay isa siya sa mga naligaw ni Tatang nung araw. O sige, sabihin mo na. Sige. Ama. Masim. Masyadong masim. Nagdadan sa tubig.
kumpare. Yayaman ka nga talaga, kumpare. Sa palagay ba niyo anong ginagawa ko? Hala, tikim. Papaluin kita ng sagwan niyo pag hindi ng kanda ko bakar yan Akala ba niyo ang ginagawa ko? Nililinis ko lang naman yung tapayan. Ayan. Nililinis mo nga, kaya puro pulot tubig yan. Maingay, padre. Tayo lang naman si Basilio yun Oo nga. Basilio! Hoy! Basilio! Basilio! Napakabilis naman amang niyang kamay mo. Yun naman masyado. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bakit parang kiti-kiti yung daliri mo? Alam po ninyo magpapasyal po sana kami ni Consuelo sa amin, doon sa Santo Niño, sa Kabila Ebayo. At titingnan po namin sana yung gagawin gayak sa nalalapit na kapistahan. Eswes! Eswes! Malapit na nga pala ang pista ng Santo Niño, ano? Oo nga. Di kami yung lalakad doon muna, Mag-iingat ka sana, iha. Puna-puna. Paganda talaga itong inaanak ko talaga ito. Talaga, kumpare. Kamukha ng kanyang ina. Ako pala paparokonan din. Saan ka pupunta? Hindi. Saan ka pupunta? Uy, saan ka pupunta? Saan pa? Di hulihin ko yung ibinabalita nila si Rena diyan sa may matang tubig. At oras na mataklubang ko siya nito. Ano ang gagawin mo? Kung ano pa, di kakatayo natin, ihanda natin sa pista. Makikipagkita ka naman dyan sa Serena niya, ha? Walang yaka, makikita mo. Ayan, ikaw ang nahulog sa lambang mo. Walang yaka, nga tayo. Ayok, walang yaka. Oo. Nasabi ko kayo masyadong malikot Mayroon pa magsawal at maninimbang pa. Kung napapagod sa akin, ako na naman magsasagot. Huwag na. Baka pa mapagtos ang palad mo magre-rerat pa naman sa ligo. Yung kinakabalan ng dibdib ko, Basilio Baka ako nervous sa pagkanta pa sa linggo. Kaya nga sa'yo natin mabuti. Kasabay pa yung orkestra ko Oo! Pagpilitan ang buti niya. Baka pa magtipos ang bangka. Uy, tingnan mo siya. Ngayon lang, nagtampo na. Magkukuha kita. Tingnan nga ninyo itong dalawang ito. Kung magpasyal, mo nagpapasyal sa liwanag ng buwan, ano ha? Ay! Consuelo! Saan ba punta ninyo? Nanghihingi kami na abuloy para sa pista. Alam ninyo, gusto namin umakyat dyan sa bahay na yan. Ang balita namin, masungit ang may-ari. Aba, siya nga pala, kasama tayo kay Basilio. Siya rin lamang ang kilala diyan Siya nga pala, maaari ba, Basilio? Yun lang pala. Tara, sasama ko kayo. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Nakita po ba si Don Modesto? Na rin sa kanyang kwarto. Alam mo, Basilio, hindi nung gagamit si Don Modesto ngayon. Hindi po naman kami magpapagamot. Kami po lamang ay may kailangan sana ukol sa pista sa atin ngayon. Bueno, magsiupo muna kayo sa sabihin ko sa kanya. Tatandaan ko yung babae mo. Nung dalagita pa ako, talagang mas maganda sa litrato mo. Kayari ko nakita ko rin yung babae niya. Hindi ko lang malaman kung saan. Paano mo nakakita ang babae yan? Sa ang balita ay matagal nang nawawala. Magandang umaga po, Don Modesto. Magandang umaga. Ito pong mga kababayan natin ay nanghingi ng buloy para sa pista ng nayon. Lapit na nga pala ang pista.
Siya po, Don Modesto, ay Consuelo. Siya po ang magiging rero ng ating kapistahan sa taong ito. Ano ka, ma? Siya po ang magiging rero ng kapistahan natin. Ah, siya pala. Maganda. Noong aming kapanahunan, walang mga reyna-reyna. Noon butya ng Pasig ang aming taguri. May iba akong salitaan. Magkano naman ang kailangan ng aking ibuloy? Ang lagay ho niyan kayo na po bahala, Don Modesto. Kung tungkol sa pista, kahit na magkano hindi ako tatanggi. Maraming salamat. Sandali lang, ha? Mabait din palang Dong Modesto yan, ah. Kahit pala may edad na yung magandang lalaki pa. Naalala ko na. Yung babae yun ang asawa ni Dong Modesto. At yan din ang babae niya nang naging mutya ng Pasig noong araw. Isang araw, nahuli ni Dong Modesto yung Mercedes na yan. Ngunit hindi yan ang tunay na pinanggalingan ng sigalot. Nang mabalita ni Dong Modesto na hindi niya tunay na anak ang batang yan, noon na nagsimula na nawawala ang gina. Mabuti nga sa kanya. Ang isang katulad niyang pumugay ng puri ng asawa, dapat nang simpain. Makakaya! Nakatalit ang basa. At ikaw, babae ka. Magre-reyna ka pa naman. Sayang na iyong kagandahan. Sayang ang mga bibig na yan na hinubog sa kalumahan. Ngunit Don Modesto. Kayo! At ang inyong mga maling panunumban. Yan ang salot ng lipunan. Ang marurumi yung isipan at matatabil na dila ay siyang makamandang relasyon na kumikitil sa matimyas na pangulayaw ng dalawang nagmamahalan. Maligaya sana kami noon ni Mercedes. Sa piling na kami. Ngunit Don Modesto, hindi ako dapat nasisita. Basilio, kayong lahat ay magsinayos dito. At ngayon, kailanman ay huwag natututok sa pamahay na ito. Basilio, tandaan mo ito. Huwag mo nang madala-dala ang babae dito kailanman. Ano ba? Reglado na tayo. Bawa mo, kakain na pa eh. Ayun na pala ang banda Santo Niño. Dumadating na ako dito. Maniwala kayo, Alex Consuelo. Taon-taon ako nag-aalis ng mga nagiging reyna dito. Ay, lang nakakita na ganyan kagandang terno. Baka pala kayo ang nagre-reyna, ibigay ang todo. Aba, siyempre. Ibahin ninyo kami. Naturalmente. Siyempre, primera klase, pagka kami. First class, number 1. Kahit na magkano sa gusto. Yun ang totoo. At saka, marami na rin naman tapayan ng suka ang nagasakol yan. Alam ko yan, kumpare. At marami ding balde ng tubig ang halo mo sa sukang yan. Modesto, inspirasyon naman ng pista kayo, sasabit ko na itong mga parol. At bakit? Hindi ba maaaring matuloy ang pista kung wala ang mga parol at mga palamuti? Kalimutan na po muna ninyong nakaraan. Hindi ko maaaring makalimutan ang nakaraan. Ngunit Don Modesto, ngayon po ay gabi ng kasayahan. At ngayon po puputuon ang ating reyna. Reyna. Ano ang kwento sa akin ng Reyna? Naku, natao ka, oo. Saksakan ka ng kabwisitan. Mapapatay ko itong lalaking ito eh. Sunaro, ang corona ang gagamitin ng anak mo. Anong corona ang pinagsasasabi mo? Mami mo, inaambalos ko ng bote ng alak. Aba kung para, tignan mo yan. Marin huwag ka maingin, nakakaya ka sa tao. Ang bata, ngayon pa naglalasing. Hindi yata kayo titigil hanggang hindi ako malagay sa kahihiyan. Kung sino lasing? Hindi ako lasing. Ako'y lang, oh.
Bayaan mo yan. Ngayon din. Ora, mismo. Kukunin ko ang platero sa corona mo. Basta, Ano? ang corona sa platero. Ay, Madali ka! Tuloy ka pare, ha? Aling Consuelo. Oh. Hintay na ako kay Saint Tablado. Halina kayo. Makayo! Makayo! Kayo pala Mangindoy. Yung corona ng anak ko, bakit hindi dinadala? Kanina pa nakanta eh. Walang kumupo eh. Akin, madali. At kung sa dalampasigan nitong ating bayan ay may naggagandahang kampupot at brusal, dito na may ating mamamasdan, marikit na Consuelo, reyna ng tanghalan. Ang corona! Ang corona! Kung pare wala pa bastulin doon? Wala pa. At kung sa maling tataw ng iyong mga mata, ay masisinap mo sa libong pag-asa. Tanggapin mo anak alay na corona nitong nakayanan ng lasing mong ama. Tama naman anong ginagawa niyo? Lalaki ka, napakawalang niya. Tingnan mo yung ginawa mo niya. Halika na, umuwi ka na. Halika na. Kawawa naman po. Raymond, makikita mo pagdating sa bahay. Nakain natin. Saan punta si Consuelo ko? Sabi niya. Ano kaya ang sumot sa ulo ng bata niya at gabing-gabi eh? Meron ba kayo nakita nagdaan dito? Hindi ba ka ni Rena? Andiyan ho, nagpunta ho sa may pampang na yan. Yan. Naku, mahal, kumari, umuwi na sa atin. Doon sa kabilang bayo. O, ayun o. Consuelo, magbalik ka! Ang lakas-lakas ng loob ng bata ngayon. Akalain ba namang mamamangka nang nag-iisip sa matang tubig? Hindi ba doon ang sinasabing may lumilitaw kung hating gabi? Sino? Sino? Eh, saan ba ka? Ano ka tayo habulin? Rena! Rena! Ano ba, Basilio? Naligid na natin ng ilog eh. Sandal lang ako, Mare. Natidinig ba niyo yun? Ngunit, hindi naman boses yun ni Consuelo. Ayun doon.
Mercedes. Si Mercedes ang naririnig ko. Ay, noon pa ka, nakataob. O, yun na nga. Ang anak ko! Ano ba, Basilio? Hindi mo ba makita? Wala ko dito eh. Hindi ko nakita. Ano pang anak ko? Consuelo? Consuelo, anak ko! Magsalita ka! Consuelo? Tulentoy ng mga tao ka. Tignan mo, anak mo. Alam ko, patawarin mo ako. Hindi ko nalalaman ang aking ginagawa ko. Sinusumpa ko sa'yo, hindi na ako yung nabuli ng tuba. Anong gagawin natin sa aking anak? Tulentoy, Basilio. Ba, yung doktor Ron nakatira sa bahay na yan, ba't hindi natin doon dalhin? O, isa nga naman, bakit hindi natin dalhin? Aba, hindi na nagagamit si Don Modesto. At hindi na kayo papapanikin doon. Ano? Antonio, umakyat ka sa itaas at sabihin mo kami papanik na walang makakatigil. Ang babaeng tigagamutin niya sa inyo sa gusto. Sige! Sige ka! Don Modesto, ipapanik daw ho nila dito sa bahay yung babaeng nalunod niya sa tapat. At sino naman babae? Yun hong si Consuelo. Yun hong... Consuelo? Oo. Yung ibig na magrena? Oo. Toto, hindi ba sinabi sa'yo wala na akong pakialam sa panggagamot? Don Modesto, ang babaeng pinasa malubhang kalagayan. Kukulin niyo ang siya'y gamutin. At ko kayo tumanggi. Para na ninyong awa. Bigyan ninyo ng lunas ang anak ko. Utang na loob. Doktor, Don Modesto, gamutin namin siya. Doktor, Don Modesto, kaya ng pagpapakadakila. Kayo isang taong walang puso, walang damdamin! Huwag kang pabigla-bigla. Alang-alang man lamang kitong pelo. Walang kailangan. Kapag kasi ni Batsanay, gagaling din itong aking minamahal. Isinusumpa ko kayo, Don Modesto. Sumpain na kayo ng Diyos! Kaya na!
Sandali lang, Pasilyo. Saan lang? Mang Modesto, huwag mo ninyong pabayaan sa suwelo ko'y mamatay. Matindi! Matindi! Ang mga item! Ang gamot! Matindi ka! Matindi! Wala. Narinig ninyo? Sa akin yan, ang aking anak. Nasisiraan nata ng isip si Modesto. Anak daw niya si Consuelo. Kumpadre, may mga lihim ang Diyos na hindi natin nakakarating. Tatang? Ano yun? Ngunit, sino sila? Siya Consuelo sila ang pinagkautangan mo ng iyong buhay. Basilio. Ngunit, siya ang aking ama. Hindi ko maunawaan, Basilio. Siya, iyo, ama. Ikaw nga pinakamutya ko. Ama ko. Dati akong karalungan, kakariya ng hadi.